Ito na no, yung manok natin na nakasurvive noong nakaraang linggo noong inatakis na no ng predator. So ito na yung kanyang sugat at unti-unti na siyang nagkihilom. Yan. So napakalaki no ng kanyang sugat sa malapit sa kanyang ulo no. So ang akala natin no ay yung sa liig lang no, yung may sugat. So meron pa pala ditong isa pang sugat dito sa kanyang paa. So ayan no, yung sugat niya. Kaya pala kaiba no siya maglakad dahil may sugat din pala siya sa kanyang paa. At saka mayroon din pala siyang sugat no dito sa may kanyang likuran. Yan, ito yung kanyang sugat no. So ayan, so tatlo pala yung kanyang sugat. So ito no, malapit na ito mag-cure. So tingnan natin no kung pwede pa ba siya makabreed muli dahil napakadami no ng kanyang sugat. So tatlo yung kanyang sugat. Ito yung sa may ibabaw no ng kanyang liig at dito sa kanyang paa. So mabuti lang no at nakapag-survive siya doon sa umaatake sa kanya. So siguro ay mga ilang buwan pa no bago siya makarecover. Noong nakaraang buwan no, ay talagang napakatumal ng production ng ating mga sisiw dito. Ang problema kasi yung mga manok natin ay huminto no sa pangingitlog. So ano ba yung naging dahilan at kung bakit huminto sa pangingitlog yung mga manok natin, yung mga inahin natin? Ang unang-una ay molting season kasi ngayon no. Kaya isa din yun sa dahilan kung bakit huminto sa pangingitlog yung mga inahin natin. At ang pangalawang dahilan no, at ang napakalaking contributor kung bakit huminto sa pangingitlog yung mga manok natin ay dahil sa pag-chinch feeding natin. Ang mangyayari kasi, pag yung mga inahin natin, yung mga manok natin, kapag nag-chinch feeding tayo, tapos a-drop yung pag-chinch feeding natin, ay magkaka-stress sila dahil hindi yun no, yung nakakasanayan nilang kakainin, yung kasanayan nilang tinutuka, kaya maninibago yung kanilang pangatawan. So kailangan pang mag-adjust yung kanilang pangatawan, kung kaya isa yung dahilan sa paghinto no sa pangitlog ng mga inahin natin. At isa ring cause sa stress no sa pag-chinch feeding ay yung pananamlay ng ating mga manok. So yung mga manok natin ay since magka-stress sila ay mananamlay sila, tapos mag-reduce yung kanilang body weight. Ang pag-chinch feeding no ay kailangan no na dahan-dahan lang para unti-unti din sila no na mag-adapt sa kanilang bagong pinapatuka. Ang nangyari kasi no dahil sa nadali natin yung pag-chinch feeding, ang naging consequence naman ay naging lesser yung production ng ating mga sisiw dito. Doon naman sa ating mga pinapalaki na mga sisiw ay nag-reduce din yung kanilang timbang. So ang nangyari ay imbis na within 3 months ay makuha sana natin no yung 1.3 to 1.2 kg average na timbang sa ating mga manok. Ngayon ay since nagka-stress sila ay mag-extend no yung kanilang months na pagpapalaki natin sa kanila. Dito no sa ating mga breeder na mga kutani ay ganun din, huminto din sa pangitlog yung mga inahin natin. Pero sa susunod na buwan no ay inaasahan natin na magkaroon na tayo ng mga sisiw dito na panibagong sisiw dahil sa unti-unti na no na nag-recover yung mga manok natin. So ito dito sa ating patani no ay meron na mga itlog dito. Meron na mga inahin na nagsisimulang nangingitlog at inaasahan natin no na sa kabila ay ganun din, mangingitlog na rin sila sa mga susunod na linggo or early November no ay babalik na sila sa pangingitlog. So since meron tayo mga panibago rito na mga breeding materials, inaasahan natin no na magdadagan na rin yung ating production dito ng mga sisiw dahil sa by December ay inaasahan naman natin na yung mga panibagong breeding material natin ay sila naman no yung magsisimulang mangingitlog. Kung kaya no pag gusto natin na mag-chinch feeding sa ating mga manok dahil gusto natin na makasave sa ating patuka ay hindi natin sila bibiglain no. Dahan-dahanin muna natin sila sa pagbibigay ng panibagong patuka hanggang sa maka-adapt yung kanilang pangatawan. Dahil pag nabigla yung
ang manok natin no, sa ating ibinibigay na pagkain na hindi nila kinakasanayan ay magkaka-stress no yung mga manok natin at napakalaking consequences no ang mangyari sa atin. So kagaya dito sa ating farm ay huminto talaga no sa pangingitlog yung mga manok natin. Wala tayong production no ng halos isang buwan. Ang mabuti na lang ngayon ay nagsimula na no na umitlog yung ating mga kutani. Inasahan natin no na sa mga susunod na linggo, sa mga susunod na buwan ay makarecover na sila at unti-unti na rin silang mangingitlog, bumabalik sa dati no para tuloy-tuloy na rin yung ating production ng mga sisiw dito.